Wala na ngang saysay yung mga dokumentong yan. Kasi nga, kahit anong gawin mo dyan sa dokumentong yan, the fact remains that they have admitted that they're finding that there is an irregularity in the disbursement is not final. So what is there to sue the Vice President for? Hindi pa nga final ang findings nila. So kahit na ano pang gawin mo yan sa mga acknowledgement receipt, wala ring saysayat. Nag-explain naman ang defense. In a radio interview, sinabi ng defense deputy spokesperson Justin Golar na yung availability din kasi ng kanilang mga abogado. Kasi nga, libo-libo nga ng mga acknowledgement receipt ang kanilang i-verify, i-double check, cross-examine. And because of that size, the earliest available time, yung team nila at yung, of course, yung existing schedule nila ay by August 14 pa daw. Na kina-question nga ng prosecution na bakit hindi na lang daw sila mag-assign ng iba pang abogados, undertake checking, instead na hintayin yung entire team. Para sa prosecution, hindi na kailangan dalhin yung buong team para mag-compare daw ng documents. Ang impression kasi ng prosecution na parang hindi daw na-prioritize yung impeachment case ng Vice President by August 14 pa daw nila i-check yung mga acknowledgement receipt or i-cross-examine yung mga acknowledgement receipts. Sa akin nga, ulitin natin wala na ngang saysay yung mga dokumentong yan. Kasi nga, kahit anong gawin mo dyan sa dokumentong yan, the fact remains that they have admitted that they're finding that there is an irregularity in the disbursement is not final. So what is there to sue the Vice President for? Hindi pa nga final ang findings nila. So kahit na ano pang gawin mo yan sa mga acknowledgement receipt, wala ring saysayat. Sabihin mo, hindi compliant. O ano kung hindi compliant? Hindi pa nga final lang sinasabi yung irregular So bakit kayo nagdidemanda? Alam mo, kahit saan mo tingnan, kahit na ipagpalagay na natin, gaya na sinabi ko sa artikulo ko kahapon sa The Manila Times, even assuming na final na may irregularidad at titingnan mo na ngayon yung mga ebidensya nila, their evidence shows na walang kasalanan si Inday Sara. Bakit kanyo? Sabi nila, may presumption of irregularity if there is a failure of liquidation and you don't file liquidation when there is a demand. So may presumption of irregularity. As if pinangangalandakan nila yung presumption of irregularity, prima facie lang yon. In other words, it's not a conclusive presumption. You have to prove that. Pangalawa, the auditors have already testified na walang binipisyo o walang ginamit na pera si BP Sara doon sa pondo. Hindi ba inamit, meron ba kayong finding na nakinabang si Vice Presidente Inday Sara o ginamit ang pondong yan para sa kanyang kapakanan? Hindi ba sagot ng testigo? Wala po. Doon lang di sira na sila. Pangalawa, sinasabi rin nila, kaya nila dinimanda si Vice Presidente Sara ay sapagkat sang-ayon sa kanila, sa ilalim ng joint circular, yung accountable officer ay si Vice Presidente Sara kasi siya raw ang head of agency. Mali na naman. Sapagkat sa ilalim ng circular na pinupunto nila, ay dalawang tao ang pwede mong idemanda. Either or hindi yung sila sabay. Hindi pa pwedeng mamimili ka. Kung hindi, ang sinasabi doon, the special disbursing officer or the head of agency ang siyang ididemanda mo pag walang liquidation. Sabi nila, non-compliant daw yung liquidation.
Kung alam mo, pag sinabi mong non-compliant, merong liquidation. Hindi ka lang nagko-comply sa requirement. Madalis sabi, questionable pa. Kasi sa kanilang pananaw, yung mga binigay ng mga dokumento to liquidate the funds, hindi sapat. Para sa kanila yon. Sa depensa naman sila, hindi, sapat na yon. So madalit sabi, pinag-uusapan pa. So hindi mo masasabing walang liquidation. Merong liquidation, pero sa tingin ng mga auditors, hindi sapat. Okay, so ilagay natin doon ngayon. Ang tanong ngayon, sa ilalim, kung hindi ka nakapag-liquidate, assuming na hindi nga sapat, ang nakalagay sa joint circular, ang dapat mong managot ay yung special disbursing officer or the head of agency. Nung tinanong sila, sinasabi nila ang head of agency, teka muna, yung special disbursing officer, ang siyang tumanggap ng pera. Siya rin ang nag-handle ng disbursement. Bakit si Vice Presidente Sara ang ididimanda nyo? Ang paliwanag nila, kasi siya ho'y pumirma sa plano. Yun ang plano. Plano, yun ang programa kung paano gagamitin. Pero ang nag-implement nun ay yung disbursing officer. Siya rin ang tumanggap ng pera. Siya ang may hawak ng pera. Siya ang nagpatupad. Bakit yung Vice Presidente ang ididimanda mo? Hindi po ba? Napakaliwanag na kahit na ipagpalagay mo na pinal, na hindi naman pinal ang kanilang finding na irregularidad, wala pa rin po silang ebidensya at hindi dapat na si Vice Presidente Sara ang idemanda nila. Kung hindi, yung umawak ng pera, yung nagpatupad ng programa na ginastos yung pera ng bayan. And another point, Attorney Sal, still dun sa pahayag ng prosecution na sinabi nila na yung mga pahayag ng Vice President Duterte, like yung bending the law, a very clear in the impeachment proceeding, sabi ni Pelosa, pwede daw yun mag-fall sa subjudice rule, may be considered contemptuous. Do you consider that contemptuous sa Hindi. subjudice rule? Kasama yan sa ilalim ng freedom of expression. Bilang isang akusado, may karapatan siya na ipunto yung nakikita niyang kamalian sa prosedimento. Kung nakikita niyang irregular, illegal, mali, contemptuous, pwede niyang sabihin yan. At hindi yun magiging daan para i-cite siya in contempt of court because nagpahayag siya ng mga remarks na maaaring sinasabing subjudice. Hindi po subjudice yun. Kung gusto nila, subukan nila, mag-file sila na magkaalaman. And he also said na concerned siya, very concerning sa kanila yung mga rhetorics na yun ng Vice President. Even though sinabi ni Vice President Sara Duterte na unsupported yung evidence nila, accused the prosecution of fabricating evidence, and that the proceeding should not be based on manufactured narratives, according to the Vice President na ikinagagalit ng prosecution. Ang problema dyan sa prosecution, pag ang depensa nagsasalita, lalong-lalo na pag si Vice Presidente, para sa kanila, contemptuous. Pero pag sila ang naggagawa ng mga kalokohan, okay lang sa kanila. Mga innuendo nila, kesa mga scam, kung ano-ano mga palabas nila. Palibasa nga, hindi nila maprubahan ang kaso nila sa pamamagitan ng kanilang mga testigo. Kaya, kung ano-ano na lang komentaryo ginagawa nila para makapasok sa record. Ito namang presiding officer, payag naman ng payag. Tapos sabi niya, strike out. Strike out, narinig na ng lahat Talaga namang, pasaway talaga yung kaibigan mo. Gagawin ko na siyang palaman ng sandwich ko Sinong kaibigan to? Sino pa? Ano bang pinalalaman sa sandwich?
Di ba, cheese? Hindi ako mahilig sa cheese, attorney Sally.